Ang barangay agreement po na walang pakialamanan, no, ay wala pong visa because this is contrary to our laws. So kung ayaw niyang humarap sa barangay at pumirma, wala kang pwedeng gawin, no, para pilitin siya. So what you can do is go to court, no, consult a lawyer para makapag-file kayo ng legal action to dissolve your marriage. Ano po ba, attorney, ang legal interest at magkano ba ito? So maraming nalilito na akala ng iba, kahit anong interest pwede na. Pero sa batas po, may malinaw na rule, okay? Sa Pilipinas, ang tinatawag na legal interest ay 6% per year. So ginagamit ito kapag walang napag-usapang interest sa kontrata, pero may utang, okay? And then mayroon pong delay. Number 2, pag may final court judgment na nag-uutos ng pagbabayad ng legal interest. And number 3, ito na yung sinasabi ko, pag may delay sa pagbabayad ng obligasyon. So, pwedeng magpataw doon ng legal interest na 6%. Kailangan pa rin nating linawin kung may kasulatan at malinaw ang interest, yun po yung dapat na susundin natin. Pero kung walang agreement, it could be 6% per year ang default na interest. So, hindi pwedeng basta-basta magpataw tayo ng sobrang taas na interest dahil pwede itong ma-question bilang unconscionable o labag po sa batas. Attorney, can you explain a perjury case? Mas mabuti ba na antayin muna ang main case bago mag-file ng perjury o pwede na kahit ngayon pa lang under oath ang counter affidavit at may ebidensya kaming hindi totoo? Explanation natin, no, hindi automatic ang perjury, no, kahit may kasinungalingan, no, sa ating affidavit. Ang perjury po ay nag-i-exist kapag ang isang tao ay isinasadyang magsinungaling sa isang material fact under oath at may intent to lie.